Isang akusadong mamamatay tao ang maririnig na umiiyak sa loob ng korte. Sabi ng mga piskal, binaril at pinatay niya ang asawa matapos yung makita ang jacket ng iba sa kwarto nila. Mga kakatohanan, pagkaraan lang ng alas 8:30 ng umaga noong Sabado, Mayo 24, nakatanggap ng tawag ang pulisya tungkol sa isang taong binaril. Naririnig natin mula sa reporter ng Boston na nasa korte habang may luhang pumatak. Itong Scandal, hatid ng Law and Crime. Ako si Sierra Gillespie. Hindi na bago ang makakita ng emosyon sa loob ng korte, lalo na sa mga kasong tinatalakay namin. Ibig kong sabihin, ito ay mga krimen sa sexual, pang-aabuso, pagpatay. Lahat ng ito ay talagang emosyonal na mga bagay. Kadalasan ang umiiyak ay mga biktima, nakaligtas, at minsan pati miyembro ng pamilya. Pero bihira mo makita ang isang akusadong pumatay ng tao na umiiyak sa unang pagharap sa korte. Pero iyan mismo ang nangyaring ngayong linggo sa Boston. Iyan ang pag-ungol ni Sean Brewer, 58 taga Massachusetts, na inakusahan sa pagpatay sa asawang si Jacqueline nitong weekend. Sa scandal na yun, pupunta tayo sa Winthrop, Massachusetts, lusod sa Hilagang Silangan ng Boston. Doon nakatira sina Sean at ang asawang si Jacqueline o Jackie Berry, 47 taong gulang. Ayon sa abogado ni Sean sa CBS Boston, bagong kasal at masayang-masaya ang mag-asawa. Nitong weekend, tinawag ang pulis sa apartment nila matapos marinig ang putok ng baril. Alas 8:30 ng umaga Sabado, Mayo 24, nakatanggap ng tawag ang pulisya tungkol sa binaril na tao sa dalawang pool. Pagdating ng pulis, nakita nilang si Jacqueline Berry, 47, ay nasa kama at may tama ng balat. Ang kanyang asawa, ang akusado sa harap ng korte, si Sean Brewer, ay nasa bahay nang dumating ang mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis na umagang iyon ay nagwawalis siya sa kanilang kwarto bago magsimba nang makita niya ang mga bagay sa kanilang mag-asawang kwarto na hindi kanya, kabilang ang isang jacket na may baril sa bulsa. Sinabi niya, inilabas niya ang baril para tanungin si Miss Berry tungkol dito. Sinabi niya na hindi na hinawakan ng gatilyo o nilagay ito sa bulsa. Pumutok ito at tinamaan si Miss Berry. Pahintulutan ninyo akong huminto sandali dito upang banggitin na habang ipinapaliwanag ng taga-usig sa korte ang di umanay nangyari, makikita ninyo si Sean na nagsisimula ng umiyak. Nakuha natin lahat iyon sa camera. Makakarinig din tayo mula sa reporter ng CBS Boston na nasa korte nung oras na yon sa panayam na yon. Una, ano ang sinasabi ng mga taga-usig na nangyari? Inaakusahan nilang noong linggo ng umaga, si Sean ay nasa kwarto bago pumunta sa simbahan. Doon niya roon nakita ang jacket at baril na hindi kanya. Hindi pa rin alam kung kanino ang mga ito. Hindi nagbigay ng opinyon ang mga taga-usig kung pagmamay-ari ito ng ibang lalaki o kung may umano'y relasyon na sangkot. Pero ang sinabi nila ay pumutok ang baril. Si Jackie ay binaril habang siya ay nakahiga sa kama. Nagkaroon ng search warrant sa apartment at nakakuha ng ebidensya at baril. Sa loob ng 48 oras, ayokong i-discharge ang cartridge paper. Ito ay basyon ng balat. Idineklarang patay si Billy Barry at ang opisina ng pulong medical na opisyal ang tumukoy ng sanhi ng pagkamatay niya. Kinasuhan na si Sean Brewer ng manslaughter sa pagkamatay ni Jackie. Ang video na ito ay mula sa arraignment kahapon sa Boston Municipal Court. Sa pagdinig, agad binigyan diin ng taga-usig ang mga dating paglabag ni Sean. Bukod sa nabanggit, ang record kriminal ng akusado ay batayan sa common law para sa pananakit, felony assault at pananakit gamit ang mapanganib na sandata. Meron siyang mahabang record kriminal na may maraming hakol, kabilang ang mga mararahas na krimen at mga kasong may kinalaman sa droga. Meron din siyang nakabigting kasong pananakit at pambububo sa Central Division ng Boston Municipal Court noong ika-11 ng Nobyembre. Pananakit at pambubugbog sa isang pulis at ang pangalan niya ang huling isinama sa common law jury para sa pabubuang isa. Dahil sa mga katotohanan at record ng akusado, inihiling ko sa korte na ipataw ang common law na sorpresa sa piyansang $11,000. Binawi ang piyansa ng akusado at inigutos na manatili siya sa gusali hanggang sa paglilitis. Wala akong komento. Ayon sa CBS Boston, binawi ang piyansa para kay Sean sa isa pang kasong nakabinbin, ngunit itinakda ito sa malaking halaga para sa umano'y manslaughter. Narito ang hukom ng kaso. Itatakda ko ang piyansa bilang karaniwang kinini sa $100,000. Karaniwan ito sa lugar
at walang ugnayan sa mga residente. Pero hindi ito akma sa mga miyembro ng konseho ng tagapakinig. Ulitin ko, sa audio clip na yon, hindi mo makikita si Sean dahil tinatakpan niya ang mukha niya. Sa sumunod na clip, habang tinatalakay ng abogado ang piyansa at petsa ng pagdinig, maririnig mo siyang umiiyak. Babala sa pagbali ng piyansa. At mayroon kang dokumento na may bilang 240, isa CR, 63, isa 00, kaya ipopost ko ito. Gusto mo bang magbigay ng komento? Sige. Kaya magiging 60 araw na pagbawi yun. Sabihin ko, alin na ako. Alin na kung araw na pamumuhay sa tabi dagat. At ibabalik namin siya o ipapabalik siya sa sentral. Sa loob ng 30 araw. May tanong ka ba? Sa tingin ko, yun na. Oo, ako'y. Titingnan ko agad ang huling docket. Ika-17 ang trial. Kaya magkakaroon tayo ng kaso para maisama iyon bilang bahagi ng utos sa ika-17 ng Hunyo. Ganito nagtapos ang pagdinig. Ang piyansa mo ay tinatas halaga $100,000. May mga kondisyon na hindi ka pwede lumapit sa lugar, hindi ka pwede makipag-ugnayan sa mga nakatira doon. Pakitandaan na kung lalabagin mo ang mga kondisyon ng iyong kablaya o kung gagawa ka ng krimen habang nakatibin ang kaso nito, maaaring bawiin ang iyong piyansa at maaari kang makulong ng hanggang 90 araw habang may sinasagawa ang paglilitis. At ang pinakahuling clip na meron tayo ay si Sean na literal na tinatakpan ng kanyang mukha at muli na namang umiiyak. Ang motion ni conduct na sa ilalim sa selyo ay dininig at pinayagan ayon sa kasunduan. Ayon kay Common Survey, hindi pa nangahawakan ang piyansa ng akusado. Doon natapos ang pagdinig, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Nasa loob ng korte si CBS Boston reporter Louisa Moeller at pagkatapos ay lumabas para pakinggan ang pahayag ng abogado ni Sean. Ayon sa ulat ni Louisa, sabi ng depensa na nagpapatunay ang huling salita ni Jackie na aksidente lang ang pamamaril. Hindi pa rin malinaw kung ano ang mga salitang iyon at hindi rin tiyak kung si Sean lang ang tanging saksi. Sabi ng depensa, hindi rin tiyak kung kanino ang mga gamit na nakita ni Sean sa kwarto tulad ng jacket at baril na hanggang ngayon ay hindi pa alam kung sino ang may-ari. Marami pa ring tanong dito ayon sa mga piskal. Hindi pa rin natin alam ang sanhi ng pagkamatay ni Jackie pero ang mahalaga ay may buhay na nawala ng maaga. Sinabi ng pamilya ni Jackie sa CBS Boston na siya ay mabait, tapat, mapagmahal, maunawain at isang tagapag-alaga. Isa siyang ipinagmamalaking kapatid, anak, tita, pamangkin, kaibigan at pinsan. Walang salita ang makakapapaliwanag ng matinding epekto ng pagkawala niya sa amin. Mas kumupas ang mundo ngayon dahil wala na siya. Jackie, mamahalin at mamimiss ka namin habang buhay. Kinontak ng CBS Boston ang landlord ni Jackie na nagsabing mahusay siyang nang umupahan. Pero sinabi rin nila na si Sean ay hindi talaga naaprubahan bilang nangungupahan sa kasunduan sa upa. Ayon sa Blue Sky Realty, hindi raw sila nakatanggap ng aplikasyon para sa kanya. Hindi siya kasama sa alinman sa aming mga kontrata at hindi rin kami kailanman naabisuhan ng anumang kahilingan na tanggapin siya bilang karagdagang nangungupahan sa gusali. Ipinapaabot namin ang dasal at pakikiramay sa pamilya at kaibigan ni Jacqueline sa panahong ito. Isang variety pala ng kaso nito sa lahat ng aspeto, pero ang kaibahan nito kumpara sa Ang nagpapaiba dito sa lahat ng iba pa naming tinatalakay dito sa Law and Crime ay ang reaksyon ng akusado sa korte. Para matutukan natin ito, kasama natin si CBS Boston reporter Louisa Moeller na nasa korte. Louisa, salamat sa pagsama sa scandal. Masaya akong makita ka. At kailangan kong itanong, alam kong mahigit 1 dekada ka nang nagtatrabaho sa Boston. Palagi kang nasa loob at labas ng mga korte. Nakakita ka na ba ng ganito dati na umiiyak ang akusado? Well, Sierra, una sa lahat, salamat sa pag-imbita sa akin. Mahirap balikan ang mga file mula sa nakalipas na 11 taon. Pero masasabi ko, talagang kakaiba ang karanasang ito. Hindi natin madalas makita ang isang akusado na nagpapakita ng emosyon dahil kadalasan ayaw iyon ng kanilang depensa. At Alam mo! ayaw rin yon ng mga opisyal ng korte at ng hukom. Pero sa pagkakataong ito, meron kaming akusado, si Sean Brewer, na pagpasok pa lang niya sa korte, agad siya naging emosyonal. Malino na pumasok siya, nakakunot ang muka,
Parang pinipigilan ng luha. At habang napapatuloy ang arraignment na alam mo naman isang karaniwang proseso lang, at alam mo ang arraignment ay unang hakbang kapag pumapasok ka sa isang kasong kriminal. Narinig namin siya at nakita agad ang luha sa kanyang mukha. Sa isang punto, inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang braso at inihiga ito sa isang barandilya sa lockup area ng korte. At pagkatapos ay narinig namin ang malalakas na paghikbi. At sa kahit anong punto, hindi siya pinatigan ng court officer o ng kanyang abogado. At parang sinubukan lang naming ituloy ang mga nangyayari. Pero umiyak siya sa buong pangyayari. Nakakaiba at talagang nakakadurog ng puso. Oo, may video talaga kami at pinatugtog namin ang ilang parte ng audio sa episode na ito. Interesting, na nabanggit mong hindi sila nagsalita para pigilan ito. Kasi madalas nag-uusap lang ang hukom at mga abogado tungkol sa detalye, tulad ng susunod na petsa ng pandinig o piyansa. Maririnig mo siyang parang umiiyak habang tinatalakay nila yon. Sa tingin ko, ang mga manonood ay makakabuo ng sariling opinyon kapag napanood nila ang mga clip at makapagpasya kung ano ang tingin nila. Based sa reaksyon mo sa korte, sa palagay mo ba ay tunay iyon? Alam mo, mahirap sabihin. Tila totoo naman talaga. May tunay na mga luha ngang tumutulo. Tumutulo pababa sa kanyang mukha. Mula sa pananaw ko sa Galilee, para lang malinaw, alam mo, ang courtroom ay nahati sa parang mga upuwang, parang sa simbahan, sa kaliwa at sa kanan. At ako ay nasa parehong gilid kung saan siya nakapuesto. Kaya mas naririnig ko ang mga hikbi niya. At nung tiningnan ko ang video pagkatapos ng lahat, nakita ko ang mga luha na dumadaloy sa mukha niya. Pero sa tingin ko, kadalasan hindi tinatanggap sa korte ang biglaang pagwawala. At kung ito ay mukhang peke o umaarte lang, iniisip ko na karaniwan ay may makikialam, alinman sa court officer o ang hukom, para humiling ng kaayusan sa korte. At sa pagkakataong ito, hindi nila ginawa iyon. Oo. Pamilyar na ito sa ating mga manonood dahil may mga episode tayo sa Law and Crime na top 15 pagwawala sa korte. Sabi ng mga hukom, dapat mong kontrolin ang sarili mo dahil ito ay hukuman, pero hindi natin ito nakita dito. Kaya medyo sumasang-ayon ako sa iyo na malamang ay totoo talaga na naramdaman niya ang mga iyon. At siguro, konektado yun sa mga paratang laban sa kanya dito dahil sa Law and Crime sa Scandal, tinatalakay ko ang mga kasong murder for hire, nilasa ng asawa, alam mo na, mga love triangle na nauwi sa 100 saksak. Hindi naman yon ang nangyayari dito, di ba? Dahil inaakusahan siya ng manslaughter, hindi ng first-degree murder. Oo. Kaya ito ay isang napaka-espesyal na kaso kung saan. At ito rin ay kakaibang karanasan para sa akin, na ang prosekusyon at depensa ay mukhang hindi nagkakaiba ng opinyon sa mga facts. Kaya ang mga facts, ayon sa pagkakalarawan sa korte, ay na nung linggo ng umaga, siya ay nasa kanyang apartment sa Winthrop kasama ang kanyang bagong asawa na ilang linggo pa lang silang kasal. Nang sinabi ng prosecution na nakakita siya ng isang jacket na hindi nakilala sa loob ng kanyang apartment. Sa loob ng jacket na iyon ay may handgun na hindi pa niya nakita. At ayon sa prosecutor, pinulot niya ang baril upang tanungin ang kanyang asawa, si Jacqueline Berry na 47 taong gulang, kung saan ito nanggaling. At ayon sa kanyang paglalarawan sa pulis, bigla na lang itong pumutok. At kaya naman, malinaw na ito ay maituturing na kasong manslaughter dahil wala namang hindi nila mapapatunayan na may intensyon siyang saktan o pinsalain ang kanyang asawa. At alam mo, pwede pa nating palalimin ito. Pero ayon sa ulat ng pulisya, sinusuportahan ng mga ito ang mga katotohanan ito dahil ito ang sinabi niya sa kanila sa isang panayam. Ang biktima mismo, si Jacqueline Berry, ay nagsabi sa pulisya na siya ay binaril ng kanyang asawa, pero ito raw ay isang aksidente. At kung babalikan mo at pakikinggan ng dispatch audio, noon una nilang ipinapadala ang mga EMT at pulis sa lugar sa isang tawag sa 911, parang sinabi ni Jacqueline Berry na siya ay aksidenteng nabaril ng kanyang asawa. Gusto ko lang itanong yan dahil karamihan ng impormasyon namin para sa episode na ito ay galing sa iyong pag-uulat na ikaw mismo ang nasa korte at nagsaliksik.
Isa sa nabanggit sa artikulo mo ay sinabi ng defense attorney na ayon sa huling salita ni Jacqueline, kinumpirma niyang aksidente ito. Nagbigay ba sila ng karagdagang detalye tungkol sa kung ano ang maaring naging huling mga salita niya? Eksklusibo lang iyon mula kay defense attorney Lorenzo Perez. At dapat kong linawin, isa pang kakaibang bagay tungkol sa kasong ito ay ang ilang bahagi ng kaso ay ipinag-utos ng korte na huwag ilabas sa publiko. Ngayon, kaya wala tayong 100% malinaw na larawan kung ano talaga ang nangyari sa loob ng apartment na iyon. Nakuha naming makuha ang police report na alam mo na ay parang isang salaysay, isang malawak na kwento. Hindi ito masyadong detalyado tungkol sa kung ano ang nangyari. Pero sinabi ng abogado ng depensa na ilan sa huling mga salita niya ay, binaril ako ng asawa ko. Isa itong aksidente. At binubuod ko lang dito. Pero muli, kinumpirma ng mga pulis ng estado sa kanilang ulat ng pulisya ang pahayag na iyon na sinabi niyang aksidente ito. At ayon sa mga tawag sa 911, parang siya ulit ang isa sa mga tumawag na maaring siya mismo ang tumawag at nagsabing, aksidente ito, aksidente akong nabaril. Wow, nakakatulong din yon sa depensa niya kasi madalas na first-degree murder na may pagpaplano ang mga kasong tinatalakay namin dito. Tinitingnan namin ang mga text message. Tinitingnan kung nag-search ang asawa ng, alam mo na, paano makalusot sa pagpatay o iba pa. Halimbawa, sa kaso ni Brian Walsh na alam ko na cover mo sa WBZ, nakita natin doon ang maraming search na nakakapagdiin sa kanya. Mukhang hindi ganoon dito. Isang bagay ang tumatak sa akin bilang host ng programang Scandal. Yung kwento niya tungkol sa hindi kilalang jacket at baril sa bahay nila. At iniisip ko, may relasyon ba? Jacket ba ito ng lalaki? May tao ba? May palatandaan ba kung kaninong jacket yon? Sige, para malinaw, wala. At direkto kong tinanong ang abogado ng depensa. Alam mo, naglaan siya ng 2 oras kasamang kliyente bago ang arraignment. Sinabi ko, tinanong mo ba kung may binigay siyang palatandaan? Kung saan galing ang hindi kilalang damit o hindi kilalang baril? Sinabi niya, o hindi naman niya sinabi na hindi, pero sinabi niya na pinag-uusapan pa nilang mga detalye. At sa puntong ito, isang hindi kilalang tao ang nagdala ng mga gamit sa kanilang apartment. Ngayon, ang nakakaintriga sa lahat ng ito ay si Sean Brewer, ay isang taong nahatulan na ng mabigat na krimen at may mahabang criminal record. Hindi siya maaring magdala, hindi talaga siya maaring magkaroon ng lisensya para magdala ng baril dahil sa kanyang record. Kaya siguro, hindi ko masasabi ang motibo kung bakit siya may baril. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, nagkaroon na siya ng maraming ibang kaso na may kinalaman sa mga kasong pananakit gamit ang mapanganib na sandata. Kinasuhan at nahatulan din siya sa armadong pagnanakaw. Kaya at may nakabinbing kaso rin siya ng pananakit at pambubugbog sa isang pulis, paglaban sa pag-aresto, at pananakit at pambubugbog gamit ang mapanganib na sandata, na lahat ng ito ay nagbabawal sa kanya na magkaroon ng baril. Kaya kung paano napunta roon ang baril, at kung alam ba niya na nandoon yon, at kung bakit ito nandoon, ay magiging napakahalaga para sa kasong ito. Oo, at nabanggit mo rin ito. Narinig natin ito sa pagdinig kahapon kung saan pinag-usapan nila na, alam mo, may kinakaharap siyang iba pang mga nakabimbing kaso na medyo seryoso ang mga paratang. Nahatulan na siya. May record siya ng mga kaso. Nagiging komplikado ito dahil hindi palading pwedeng gamitin laban sa akusado ang dating maling gawa. Sa kasong ito, maaring hindi ito mahalaga at pwedeng igiit ng depensa. Sa kabilang banda, maaring sabihin ng prosekusyon, nagpapakita ba ito ng pattern ng karahasan ng lalaking ito? Tama ka, nakakatuwang magkasundo sila. Sa pagkakaalala ko, sinabi ng prosecutor sa headline na biglang pumutok ang baril. Mapapatunayan ba nitong may plano ang lalaki o marami na siyang kaso? Aksidente ba ito? Kaninong baril yon? Maraming dapat isaalang-alang. At sa palagay ko, base sa karanasan mo dito, yung katotohanang may iba pa siyang mga kaso, sa tingin mo ba ay maaring isaalang-alang yon? Ibig kong sabihin, anong opinion mo tungkol doon? Hindi ko iniisip na may kinalaman yon sa intensyon sa kaso ng pagpatay na hindi sinasadya. Kasi tingin ko, hindi nila mapapatunayan ang anumang intensyon. Ibig ko sabihin, kung titingnan natin ulit, kung babalikan natin yung sinabi ng asawa niya na aksidente siyang nabaril, may isang basyo ng bala, isang tama ng bala sa kanyang tiyan. Ibig ko sabihin, hindi naman ako, alam mo, na investigador ng homicide ng pulisya ng estado.
Pero parang sumusuporta ito sa kwento niya tungkol sa kaso. Pero may iba pa siyang kasong kinakaharap. Um, Pagkakaroon ng baril ng walang lisensya at pagkakaroon ng bala ng walang lisensya. May kinakaharap din siyang kaso sa Boston Municipal Court dahil sa pananakit at pambubugbog sa isang pulis na malapit ng umabot sa paglilitis. Di ko alam, siguro mga 2 linggo pa. Kaya sa tingin ko, makikita mo rito na malamang hindi masyadong ipipilit ng mga piskal ang kaso ng manslaughter. Alam nilang may isa pa siyang kasong kinakaharap na alam mo na malamang ay magpapakulong sa kanya ng matagal na panahon. Posibleng isama pa nila ito sa plea bargain. Sa tingin ko, hindi nila masyadong pagsisikapang patunayan ang intensyon dahil may ibang kaso siyang kasabay. Siguro kailangan ko ring itanong dahil may manonood tayo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Alam ng tao kung nasaan ang Boston. Pero karaniwan ba ang ganitong mga pangyayari doon? Sa tingin ko, may stereotype ang tao sa mga pelikula tulad ng The Town o The Departed at yung sinasabing, huwag kang pumunta sa Southie, hindi na ito gaya dati. Ibig kong sabihin, pero nakikita mo ba ang mga ganitong pangyayari, lalo na't mahaba ang listahan ng kaso niya? May trial pa siya at lahat ng ito. Inaasahan mo ba ang ganitong bagay sa lugar na yon sa Boston? Maganda ang tanong mo dahil sila ng asawa niya ay nakatira sa Winthrop na hindi naman bahagi ng Boston. Ang Winthrop ay isang maganda at makasaysayang maliit na bayan na nasa tabi mismo ng Boston Harbor. Tanaw mula rito ang Logan Airport. Ang apartment nila ay isang block lang ang layo mula sa dagat. May mga basketball court at isang napakagandang playground na malapit lang. Kaya ang Winthrop mismo ay hindi ang klase ng lugar na inaasahan naming mangyari ang ganitong bagay. At ang isa pang bagay ay ang oras kung kailan ito nangyari. Ang 9911 call ay pumasok bandang 8:30 ng umaga. Talagang kakaiba, hindi mo iisipin na may mangyayaring domestic na insidente o marahas na insidente sa isang linggo ng umaga, alam mo yun, sa isang weekend ng Pesta Opisyal. Kaya hindi, ang Winthrop mismo ay hindi mo masasabi na magulo o puno ng krimen. Pero sino ba talagang nakakaalam sa nangyayari sa mag-asawang ito? Ilang linggo pa lang silang kasal. At narinig namin mula sa kanyang pamilya na inilarawan siya bilang mapag-alaga, mabait, isang kapatid, tiyahin, pinsan. Kamakailan lang siyang nag-apply para makuha nilang magkasama ang apartment na ito. Alam mo, maging ang kanyang realtor ay nagpadala sa amin ng pahayag na siya ay kahanga-hangang nangungupahan at mabuting mamamayan. Kaya sino ba talaga ang nakakaalam kung bilang magkasintahan, baka inaayos lang niya ang sarili or buhay niya? Pero naganap ang trahedya sa isang maliit na komunidad sa tabi ng daungan kung saan hindi mo inaasahan ang ganitong pangyayari. Oo, at sa tingin ko, nabanggit mo rin sa ulat mo na sinabi niyang naghahanda siya para sa simbahan at siya kanya nakita itong hindi kilalang jacket at ang baril doon na talagang kakaiba. Hindi ito katulad ng ibang mga kasong tinatalakay natin dito. Parang naghahanda lang siya para sa simbahan tapos nakita niyang jacket na ito. Maaring pumutok ang baril. Kailangan ko malaman kung kanino ang jacket na iyon, kung kanino ang baril, lahat ng iyon. Yan ang mga tanong na meron pa rin tayo. At siguro, ito ay parang tanong lang na haka-haka habang tinatapos natin ngayon. Ano sa palagay mo? Alam kong nabanggit mo ang posibleng plea deal sa kasong ito. Ang dahilan kung bakit natin ito pinag-uusapan kahit papaano ay dahil mukhang totoo ang pagsisisi niya tungkol dito. Umiiyak siya sa korte. Kung bagong kasal sila, malamang mahal niya talaga ang babae at gusto niya makasama ito habang buhay. Nangyayari talaga ang mga aksidente. Kung huhulaan mo, batay sa karanasan mo sa Boston court system, ano ang inaasahan mong mangyayari? Alam ko na tinanggap niya ang plea deal para sa kasong armed robbery sa Cambridge. Base sa record niya, may 25 o higit pang kaso siya sa Boston Municipal Court. Ang hula ko, isang plea deal ang mangyayari sa susunod. Lalo na, ibig kong sabihin may baril siya sa kanyang pag-aari at hindi siya dapat magkaroon nito kahit paano pa ito napunta sa kanya. Kaya mukhang matibay ang ebidensya sa bahagi ngayon. 2 ang kasong sabay niya kinakaharap. Mahaba na ang record niya. Hindi ko nakikita ang hakayaang umabot pa ito sa paglilitis.
Oo, parang nakikita ko rin yun. Malamang magkakaroon ng plea deal, pero susubaybayan pa rin namin ang kaso. At Luisa Mueller, salamat sa pagsama sa amin at pagbibigay ng mas malalim na pagtingin sa loob ng korte at sa pagpapaliwanag ng kaso. Napakaganda ng iyong pag-uulat tungkol dito, kaya salamat sa pagpunta at sa pagpapaliwanag. Ikinagagala ko. Salamat sa pagbibita sa akin. Si Sean Brewer ay babalik sa korte sa Hulyo 15 para sa probable cause hearing. Doon muna tayo iniwan ng episode ng scandal na yon. Kung nagustuhan mo ang iyong napanood at gusto mo pang makakita ng iba o makipag-ugnayan sa akin sa social media, mahanap mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng episode ng Scandal ngayon. Ako pa rin ang host nyo, Sierra Gillespie. Hanggang sa susunod!